Sari! Welcome back po sa aking YouTube channel. Ito po ang inyong Ma'am Shiti ng Ma'am Shitindera po ng mga Kapampangan. For today's video, isasagot po tayo ng mga katanungan galing po sa ating mga viewers. Bali, tatlong tanong po yung ating sasagutin. Yung una po is galing po kay Miss Shane. Ang kanya pong katanungan ay ito. Hello ma'am, ask ko lang po about po sa permit. Pwede po ba malaman kung anong naka-file sa mayor's permit nyo? Poultry lang po ba or sari-sari store po? Sana mo papansin niyo po. Salamat po. Ayan. At ang second tanong naman is galing naman po kay Heidi Pascual. Ayan. Ang kanyang tanong naman is, saan po pwedeng mag-order ng mga feeds? Gusto ko pong magbenta. Sabi niya. No? At ang pangatlong tanong naman po ay about sa gamot. Kung paano po daw ako naglalagay ng presyo sa mga paninda kong gamot para sa mga alaga nilang hayop. Ayan po. Ayan po yung mga tatlong katanungan na bibigyan po natin kasagutan ngayong araw na to. Kaya panoorin niyo po ang video ko hanggang dulo. Mag-umpisa po tayo sa tanong ni Miss Shade. Kung ano po daw ba ang gamit kong permits sa aking tindahan, poultry supply ba or sari-sari store. Bali kasi yung aking permit, nung una ko palang apply, nung 2016, ang una kong apply sa aking tindahan kasi talagang bala ko is bigas, poultry, at saka yung konting sari-sari store. Kaya ang aking unang apply noon is Mercury Store General Merchandise. Yun po. Kasi pag sinabing General Merchandise po is sari-sari na po yun. Kung ano lahat yung pwede mong itinda is ititinda mo. Tapos po, nung nag-renew na po ako ng aking permit is Mercury Store Poultry Supply na lang po ang kanilang pinalagay. Kasi hindi na po nila ino-honor yung General Merchandise. So, kailangan specific. Bali ngayon po kasi, Arcris Poultry Supply pa lang po yung hinahawakan kong permit kasi po yung aking area is maliit lang po. Nasa 20 square meter. Bali nakahati po siya. Papakita ko po sa inyo. Ayan, bali po yun yung aking tindahan. Kung makikita nyo po, ayan, ano natin. Nakahati po siya. Nakita nyo, hati. Ito po yung aming tindahan. Ito po yung Arcris Poultry Supply. So, dito yung ating sari-sari din. Sari-sari din yan. So, kinombine ko po yan. Arcris Poultry Supply at saka sari-sari store. Dito po yan. Ito po kasi is butika yan. Butika po to. So, si butika is separate po yung permit niyan. May sarili po yung permit at meron din po akong permit para sa aking poultry supply. So, hindi ko na po siya nilagyan ng sari-sari store kasi sabi po nung pinagkuhanan ko ng permit, pero diniscuss ko naman sa kanya kasi ang gusto ko talaga is Arcris Store General Merchandise. Kasi sabi ko, meron akong combination na sari-sari store. Ang sabi naman niya sa akin is okay lang kasi dito lang ako sa barangay. Baling business ko lang kasi is barangay siya. So, pero yung permit ko is mayor's permit na po. Mayor's permit na po siya. Kaya ang nakalagay po sa akin mayor's permit ngayon is Arcris Poultry Supply. So, ayan. Bali ito po, si Botica is separate po yung kanyang permit. May sarili po yung permit. Bali, dalawa po kanya yung permit namin kasi hati po yan. So, dalawang store po yan. Pero in the future po, ito, pinapaubos na lang po to kasi po yung may-ari nito, yung sister-in-law ko is pupunta po ng Amerika. So, pinapaubos na lang po nila yung kanilang panindang mga gamot. So, yung aking sari-sari store is ililipat ko po dito. So, ito, magiging poultry supply na po to lahat. At yung aking mga sari-sari store is ililipat ko po dito. So, madi-divide na po sila. So, doon ko po malalaman next year kung ano po yung magiging permit ko, magiging dalawa ba or isa pa rin ba. So, ayan po. At dito naman po tayo sa ating pangalawang tanong na galing po kay Heidi Pascual. Saan po pwedeng order ng feeds? Gusto ko magbenta kasi. Bali ito, isi-share ko po to based sa aking experience. Nung una po kami nag-open ng aming panindang poultry supply, hindi po kami kagad nagkaroon ng ahente. Ang nangyari po is pumunta po kami or naghanap po kami ng mga tindahan o store na nagbibigay po ng wholesale price. So ayan, nagtanong-tanong po kami, nag-survey po kami kung sinong store po ang nagbibigay ng wholesale price na medyo mababa na may kikitain po kami kahit papaano. So after a year po nung tuloy-tuloy po yung aming negosyo na poultry supply,
meron na pong mga lumalapit na ahente. Sila na po yung nag-aalok ng kanilang produkto na po pwede namin ibenta sa aming tindahan. So, syempre, pipiliin natin, pero pipiliin pa rin po natin yung mga pagkain ng manok na kilala ng mga tao kasi marami po ngayong mga pagkain ng manok na lumalabas. So, ako po, kung ano po yung brand na hinahanap ng aking mga customer, yun po yung aking in-order. No, nagkaroon na po tayo paunti-unti ng ahente. Nagkaroon na po tayo ng ahente kay Cuties, ahente kay Dixie, ahente kay Derby, at ahente po sa Special Dog. Ayan po. Bali yan po, kusa na po yan lumapit sa ating tindahan. So, sila po yung lalapit na sa inyo pag once po nakita po nila yung store nyo is nag-ooperate na. Pero sa una po, ay hindi po kayo kagad magkakaroon ng ahente. Kayo po mismo yung maghahanap muna kung saan kayo pwedeng kumuha. Kagaya po sa akin, nasa Angeles po ako, Angeles, Pampanga or Mabalacat, Pampanga. Naghanap po kami ng asawa ko ng isang tindahan kung saan nagbibigay sila ng wholesale price sa mga pagkain ng aso, pusa at patuka po ng manok. So, ayan po. Dati po, for pick up pa po kami. Pero ngayon po, after 7 years, meron na po kami mga ahente. At kahit ilan lang po yung i-deliver nila or kahit ilan lang po yung orderin nyo is i-deliver na po nila sa inyong tindahan. At dito naman po tayo sa ating pangatlong tanong na kung magkano daw po ba ang aking nilalagay na presyo sa aking mga panindang gamot para sa hayop. Ayan. Bali, halimbawa po nitong si Electrogen. Ayan, si Electrogen po, ang isang box nito is 175. So, mag-a-add po tayo ng 20%. So, 175 plus 20%. Tapos, divide 12 na sa shape po to. Yan, divide 12. So, 17.5. So, round off po ako round off muna po natin siya. So, magiging 18 pesos po siya isang sachet. So, ayan. Tapos naman po, sa aking mga panindang capsule para sa mga manok, nag-add po ako ng 2 pesos. Kung magkano po yung suggested retail price ng aking supplier, let's say, ang kanyang retail price is 6 pesos, mag-add po ako ng 2 pesos. Pag naman po 7 pesos ang kanyang suggested retail price, mag-add po ako ng 2 pesos, so magiging 9 pesos po siya. Lagi po akong add 2 pesos. Kagaya din po sa mga gantong bottle, ang add ko po is 2 pesos sa kanyang suggested retail price. Ayan, ganito po. Ayan. Add po ko ng 2 pesos kasi medyo malayo naman po siya sa akin. Kaya nag-add po ko ng tagda-2 piso. Yan po yung aking procedure ng pag-add ng presyo sa aking mga panindang gamot para po sa mga alagang hayop. At sa karagdagang kasagutan kung paano ko nagpipresyo ng mga paninda kong gamot is nag-vlog na po ako niyan dati. So ipipin ko na lang po yan dito sa aking comment section or sa aking description para lalo po maging malinaw yung kasagutan sa tanong na paano ba ako nagpipresyo sa aking mga panindang gamot para sa mga hayop or animals. At ayan po, Miss Shane at kay Miss Heidi po, ayo po is nabigyan ko po ng kasagutan ang inyong mga tanong. At bago po ako magtapos, ay gusto ko muna pong i-shoutout si Miss Mama Mahirap. Ayan, or si Mama Hirap Channel. Ayan, mega love shoutout po sa inyo. Siya po is OFW sa Saudi. Yan. Ingat po kayo lagi dyan. At maraming salamat po sa lagi niyong pagsubaybay sa aking channel. Thank you so much po ha. At sa aking mga organic viewers, maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat po din sa nagtanong. At ngayon po is nabigyan ko ng kasagutan sa aking vlog today. Thank you so much po sa inyong lahat, sa inyong suporta. Thank you po sa inyong lahat. At kung bago ka pa lang po sa channel ko, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. At pag-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na video. Maraming salamat po. Thank you for watching. See you in my next vlogs. Bye-bye!